Every year kapag Christmas season, lagi nang nilibre si Habi or nagtitreat siya ng pagkain. So napili namin pumunta sa SM Mega Mall. Syempre kasama namin ng mga bulinggit. Pero itong baby boy ko kapag nadidinig niya SM Mega Mall, automatic yan Toy Kingdom pupuntahan. Ayan na nga mga paa niya talagang automatic pumupunta dyan. Gaya ng dati, magpapabili na naman niya ng laruan. This time gusto niya yung action figure. Yung napili pa nga niya Batman, Sinotrop. Ewan ko kung tama yung pagkakabigkas ko, pero ganun yung Batman na gusto niya. Pero syempre dadaan muna kami sa una namin paboritong biling laruan kundi ang Beyblade. Sayang nga hindi namin naabutan yung tatluhang Beyblade na lumang version. Bas gusto namin yun kaysa dito sa bago. Gusto pa nga niyang bilihin yung tatluhan kaso wala siyang launcher. Eh, iba palang klaseng launcher meron to. Kumbaga, hindi applicable yung launcher doon sa lumang Beyblade. Kaya binilhan ko siya ng isang pirasong Beyblade na may kasamang launcher and then next time ko na bibilin tong tatluhan. Pero kahit pinangako ko na sa kanya na bibilhan ko siya ng Beyblade X na isang piraso, eto nandito pa rin siya sa action figure na talagang pinipilit niyang bilhin namin. Sinabihan ko na siya na next time bibilhan ko talaga siya kapag meron na siya na pamaskuhan kasi malapit naman ng mag-Christmas. So kahit paano nabilhan ko pa rin naman siya ng laruan. Magkano din kaya yun, no? Kung sa lumang Beyblade nga hindi ko kilala, ito pang bagong Beyblade X, malay ko, basta yan yung binili ko, magpapakita ko na lang yung unboxing sa susunod na video. Another happy kiddo na naman. Ayan, tuwan-tuwa siya pa mismo nagbayad sa counter. Tulad ng sabi ko, ililink ko sa description box yung separate video ko. Account ko yun ha, separate video ko na paglalaro niya nitong Beyblade X. So yun lang ang na-share ko. Huwag nyo kalimutang bisitahin ang aking TikTok shop. Salamat sa panonood. Bye-bye! Dahil may nag-comment, kaya na-replyan natin to. And yes, tama ka, walang launcher yung tatluhan. Tapos ibang klaseng launcher pala meron tong Beyblade X. Hindi pwedeng gamitin yung launcher dun sa lumang Beyblade. Kailangan talaga meron siyang sariling launcher. Kaya binilan ko muna siya ng isa para meron ng launcher. Then next time ko na bibilin yung tatluhan. So bale, ito ay magiging unboxing video na rin. Bukod doon, sobrang excited na niya. Gusto na niyang buksan to dito pa lang sa Mega Mall. Ang usapan kasi namin sa bahay na to unbox para mabidyohan ko siya ng maayos at hindi rin magkawala yung mga tornilyo nitong Beyblade. Kaso sa sobrang excited niya, edi dyan na kami umabot sa Mega Mall. Dyan na rin namin in-unbox. Bale, itong kauna-unahan niyang Beyblade X. Kasi yung sa old version ng Beyblade, yung kauna-unahan niya is si Savior Valkyrie. Tapos kung tatanungin niyo ko kung magkano to, siguro nag-range lang to ng 700 to 800. Hindi ko matandaan. Basta may sukli pa yung 1,000 nyo. Charis! Okay ha, baka sabihin nyo, peke na naman to. Hindi ha. Meron kami binibiling local, which is doon sa mga online platform. Then meron din kami binibiling original. Wala lang, gusto lang namin. Kasi gusto lang namin pag-compare kung paano gumagana yung local at saka yung original. At kapag naglaban siya, mga ganon-ganon. Out of curiosity. Grabe ha, ang hirap buksan. Masyadong secure talaga yung pagkaka-packaging ha. Yung totoo, pati ako excited na rin talaga buksan to. Syempre, nakikurious na rin ako kung ano talaga itsura nitong bagong Beyblade. At nung nakita ko na nga, parang mas maliit siya kaysa dun sa lumang Beyblade. Yung parang mas naging compact na lang siya. Bakit ganito naman tong bago? Parang hindi ko talaga siya masyadong type. Pero may nagsabi na rin sa isang comment box na tignan ko rin daw yung review nitong bagong Beyblade X. Pero talaga hindi ko type tong masyadong maliit. Or baka mas mabilis umikot to kaysa dun sa dati. Syempre, hindi naman sila magpapalit ng style kung hindi well improved. Tapos ito na yung launcher niya. Medyo kakaiba nga kaysa dun sa lumang Beyblade or yung tinatawag nilang Beyblade Burst. Pati yung launcher, mas gusto ko talaga dun sa luma o yung Beyblade Burst kaysa dito sa bago na Beyblade X. Grabe, ang dami ko na nasabi. Hindi pa rin namin talaga mabuksan-buksan ng kabuuan itong laruan na ito. At ito na yung itsura ng kanyang launcher. Medyo simple lang ang launcher dito sa Beyblade X kumpara sa dating Beyblade na Beyblade Burst. Yung may mga design pa siya, nakislap, mga ganon. Ito ganito lang siya. Medyo may tatak siya sa unahan para halata naman na original, hindi katulad dun sa mga local na Beyblade na launcher. Guys, hindi ko talaga gusto itong bagong Beyblade. Promise, kanina ko pa sinasabi sa inyo. At ayan na nga, susubukan na ng aking baby boy yung kanyang bagong Beyblade. Eh, sabi ko wag na nga dito sa mall, baka mawala lalo yung mga gamit-gamit nito ng Beyblade. Pwede naman sa bahay na lang mamaya. Hindi pa pala nabubuksan yung pinaka Beyblade mismo, so ngayon pa lang namin siya bubuksan. Ganito talaga to, naka-plastic bawat isang parts ng Beyblade. So, hindi mo na ako magsasalita mula dito. Panoodin nyo na lang. O, ito na, ina-assemble na niya yung Beyblade. O, diba, mas maliit nga siya kumpara doon sa dating Beyblade. Pero, maganda naman din yung design niya. Pero, mas gusto ko talaga yung dati, promise.
So, ayun lang. I hope na nagustuhan nyo tong video na to. Salamat sa panonood. Bye-bye. After namin sa Toy Kingdom, umakyat muna kami sa pinakataas ng Mega Mall kasi may gusto kaming tignan ng mga gadget, pero dito kami nauwi. Pero nung papunta pa lang kami doon sa parang cyber zone, may nag-aya sa amin na tignan muna namin daw itong art gallery nila. So parang merong pa-mini museum dito sa loob ng SM Mega Mall. Which is naakit naman kami tignan kasi ang ganda naman talaga ng mga painting nila. By the way, free admission to at may kasama pang pakain. Pero hindi rin kami kumain kasi nahihiya kami, lalo yung mga bata kasi hindi naman namin sila ka-close. Hanggang sa inikot na lang namin yung buong mini museum para makita namin kung ano yung mga magagandang painting. Kaya ayan yung mga yan. And then sa gilid ng painting, merong mga nakasulat kung sino yung mga nag-paint at saka kung ano yung tema mismo ng paint nila. Minsan, ganon. So, first time ko makakita ng paint na gamit ay talaga oil-based ba yun? Ang ganda at ang bango. Gusto ko yung amoy. Ewan ko sa iba. Bakit gusto ko yung amoy? Kasi amoy pang investment siya. Siyempre, pag mga ganyan, habang tumatagal, lalo din nagiging mahal yan. Investment yan, girl. Tapos, parang bas na-touch ako sa isang painting na to. Ang nakalagay dito is light within us. And for me, it symbolize na kawalang hustisya na nangyayari dito sa bansa natin. Kaya mas maraming may gustong mag-abroad kaysa manatili dito sa sinalangang bayan natin. Ala, napunta na doon. Tapos itong isang painting na A Mother's Love. Talaga naman, napaka-unconditional talaga. Yung tipo yung nanay na kahit pagod na basta nakita ang mga anak nila, kikilos at babangon para umasenso. Itong isang painting naman is Unconditional Bond. Ito talaga yung tinatawag na unang yakap. Talagang walang makakapagtalo sa isang bonding ng mother and child kapag nakapag-breastfeeding. Breastfeeding, ayun. Itong isang painting naman ay tunay na kakaiba pero ang cute-cute. Ang tinatawag nga dito ay Sanctuario by Rachel Ann. Dahil hindi naman ako isang art expert, hindi ko maintindihan kung saan ang Sanctuario dyan sa painting na yan, pero maganda. Nagustuhan nga rin to ng aking baby boy. Akala niya parang sa mga games na parang ganun-ganun lang. Ito pa isang painting na nandoon na napakaganda pero hindi ko alam kung anong tema kasi hindi ko nabasa doon sa gilid. Pero napaka-unpredictable kung anong meaning nito para sa akin. Parang Women's Month dahil March month ngayon. Ito namang isang painting ay tinatawag na Aquaman X. Hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin nun, pero maganda din naman siya pero hindi ko siya masyadong taay. Pero in fairness, parang ang hirap i-drawing nito kasi parang na siyang 3D. And then, itong isang painting na to ay tinatawag na Yapos. Grabe, knowing the meaning ng painting na to at saka yung picture niya, talaga naman napaiyak ako kasi naalala ko yung tatay ko dito. And then, pumukaw din sa akin tong parang vintage na pang display. Hindi siya painting pero ang ganda niya, di ba? Ang cute-cute. Nakapwesto kasi siya malapit dito sa painting na Yapos ang title. Grabe talaga yung painting na to. Mayapos mo lang yung taong minamahal mo talaga naman. Buo na yung araw at pagkatao mo. So, after namin doon sa parang mini art museum, dumiretso na kami sa KFC para kumain ng dinner. Diyos may, ang dami rin kumakain. Sana madating kagad yung order namin kasi gutom na kami. And finally, dumating na rin yung in-order naming bucket meals. Makakain na rin sa lahat ng kabaguran na ginawa namin dito sa SM Mega Mall. Ito na rin yung finally na libre ni Habi. So, yun lang na share ko lang. Thank you for watching. Bye-bye! Bye!